Kumusta mga ma'am, mga sir? Shield here. So, nandito tayo ngayon sa Bridgetown sa event ng makina sa Moto Bazaar at merong pa-test drive ng mga motor. And susubukan natin mag-test ng mga ilang scooter. And uunahin na natin itong Kymco. Unfortunately, nasira yung GoPro natin. Meron sana tayo motovlogging setup na mas okay sa ganitong setup. Pero dahil doon, mag-voice over na lang muna tayo. So, simulan natin dito sa Kymco Dink S na nirelease lang this year. First impression lang pala yung mga sasabihin natin dahil first time lang din naman natin matatry dito and a very short time lang. So, maraming ang natuwa sa pagka-release nitong Kymco Dink S dahil maraming naghahanap ng scooter na 155cc na merong gulay board. Isa nga tayo sa napatingin sa motor na to nung nirelease to. Pero nung nagbasa-basa tayo ng feedback online, medyo mahirap daw yung parts. Pero since never naman ako nagkaroon ng motor na ganitong brand, hindi ako makapagbigay ng sariling feedback. Anyway, balik na tayo sa mismong experience natin dito sa motor. Pinakauna kong napansin sa motor na to is sobrang lakas ng vibration. Hindi ko alam kung specific lang sa unit na to dahil test unit siya or ganun ba sa lahat ng unit and normal yung ganung vibration. Pero para sa akin hindi common yung ganito kalakas na vibration para sa 155cc. Aside from that, maganda naman yung experience natin sa bike. Yung handling sobrang gaan, madali lang siya iliko sa mga kurbada dito. Yung gulong for sure stock tires yung gamit dito pero kahit maulan and basa yung kalsada ay confident tayo sa mga liko natin dito. Natutuwa rin ako sa stock na side mirrors, hindi siya yung common na stem so hindi na kagad kailangan palitan kung gusto nyo papormahin or kakaiba na kagad siya sa ibang brand. Isa ko pang nagustuhan dito is yung lagayan ng gas tank niya. Kung mapapansin nyo yung silver na bilog sa left side, dyan nagkakarga ng gas so hindi nyo na kailangan magbukas ng upuan para magpakarga ng gas. Sa power, natuwa ko, konting piga mo lang ramdam mo kagad yung torque ng motor. Yung shock niya, para sa akin sakto lang, hindi matagtag, hindi masyado malambot. Pero hopefully sana next time may chance to test yung braking system niya. Especially meron tong ABS and TCS. So overall, okay naman tong bike na to para sa atin. Next in line ay itong exciting VS400. Hindi ako sure kung bago itong VS pero matagal na kasi merong exciting 400. Pero yung VS ay hindi ko sure kung bagong release lang na model. Anyway, punta na tayo dun sa bike. Personally, ito yung nilulook forward ko na matest dahil gustong gusto natin yung itsura nitong bike na to. And personally, kung magkakaroon tayo ng chance na magkaroon ng first scooter na expressway legal, ay isa ito sa titignan ko talaga. So, doon naman tayo sa experience natin sa motor. So, ang style ng motor na to ay Maxi Scoot. And kung mapapansin nyo, yung pwesto ng paa ko, medyo mataas yung tuhod, medyo malapit sa handlebar. 5'10 yung height natin, pero para sa akin hindi ganong komportable para sa akin yung pagka Maxi Scoot niya. Though okay naman siya, pero para sa akin medyo naka-fold yung tuhod ko. Isa pang napansin ko dito na nagulat ako is ang bigat ng manibela niya. Actually, first time ko mag-try ng 400cc na motor so hindi ko alam kung common na to. Pero sa next na motor, masasagot natin yung question natin. Mapapansin nyo sa mga kurbada ko dito, medyo naninibago ako. Kasi kada liko ko parang hinihila ng manibela yung sarili niya na istodo ko yung liko. Tingin ko naman kaya ko pang mas ilin yung motor pero ayaw natin o iniiwasan natin itumba yung motor baka kasi mga pag-uwi tayo nang wala sa plano ng 400cc na motor. Doon naman tayo sa positive side. As always, ang ganda talaga ng stem ng mga Kymco na side mirror. Aside from that, yung display niya sobrang ganda, digital lahat. Yung visor niya, saktong-sakto yung level para sa expressway para hindi humampas lahat ng hangin sa iyo kapag nasa expressway ka. Sa power naman niya, as expected, para sa 400cc malakas siya. Konting piga mo lang mararamdaman mo na rin yung torque niya. Overall, very nice na expressway legal na bike.
Sanayan lang yung sa manibela and yung sa pwesto ng paa. And dito na tayo sa last na motor na itetest natin dito sa Kimco, which is ang AK575. Not sure, pero ang tanda ko sabay to ni-release sa Dink S nila. For the price nitong motor na to ay 650,000. So may kamahalan siya, kaya thankful tayo na nakasubok tayo ng motor na to dito sa event na to. So punta na tayo doon sa experience natin sa motor. Unahin na natin ulit yung side mirror. Personally, hindi ako fan ng ganitong style. So sa NMAX natin before, never tayo nagpa-install ng ganitong style ng side mirror. Kahit uso siya sa napakaraming NMAX. Pero sa motor na to, para sa akin, sobrang sakto niya. Parang ginawa yung ganitong style ng side mirror para sa motor na to. Next natin ay handling. Sobrang gaan na manibela nito. Sa lahat ng motor na nasubukan ko, ito ang may pinakamagaan. Given na ito rin ang pinakamataas na CC na scooter na natry ko. Pero yung manibela, sobrang gaan, sobrang confident mo kada liliko. Visor niya, sobrang sakto lang din ng pwesto. Alam ko adjustable to, pero hindi ko na ginalaw yung mga buttons. Baka may mapindot pa tayo na hindi natin alam. Next natin na napansin is yung upuan niya. Hindi ko sure kung napansin nyo bago tayo sumakay sa motor, pero merong kurbada yung sa driver's side niya. And nung naupuan natin, sobrang lambot niya. Tapos yung kurbada na yon, ramdam mo talaga sa likod niya na nagsusupport. Para ka lang nakaupo sa sofa. Yung display niya, sobrang ganda din, fully digital. Dati pangarap lang natin magkaroon ng exciting VS400. Pero nung natry natin ito, tsaka yung exciting 400 VS, sobrang layo ng difference nila. Pero syempre ganun din kalayo yung difference nila sa presyo. Sa sobrang tuwa natin sa motor na to, inikot pa natin to ng isang beses para lang matry natin ng mas matagal yung motor. Anyway, yun lang ang ating first impression para sa motor ng Kimco na nasubukan natin. Dink S, exciting VS400, and AK575. Drive safe mga sir, and peace. Mas pwede ba isa?
Magaan.